Ang kaliwa ay kasuklam-suklam, bastos, malupit, nalinlang, sira ang ulo, palaban, at sa totoo lang, nakakadiri. Ipinagdiwang nila ang pagkamatay ni Charlie Kirk. Tingnan mo ito. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Sa totoo lang, pakiramdam ko nakuha lang niya ang nararapat sa kanya. Hindi siya talaga. Hindi mo ba tingin nakakadiri magdiwang ng pagkamatay ng tao? Sa totoo, bilang babaeng mula sa minoryang lahi, Kung gusto mo mamatay ang iba, baka karma lang kapag bumalik sa'yo. Kanino ba siya naghangad ng kamatayan? sinabi niya ang masasamang bagay tungkol sa mga trans na tao at hindi siya nagmamalasakit sa kanilang mga karapatan. O parang tingnan mo to. Pati anak nila di pinapalampas. Meron akong pinakamagandang balita. Ano? Namatay si Donald Trump. Pangalawang pinakamagandang balita. Upang gawin ito, Sige, ikatlong pinakamagandang balita. na namatay si Elon Musk. Hindi. Walang namatay. Ikakasal ang best friend ko. Allen Don? Taylor Swift! Taylor Swift at Travis Kelce. Gusto niyang sabihin sa mga anak niya na ikakasal na si Taylor Swift. Hindi ko alam kung talagang matalik niya itong kaibigan o hindi. Nagdududa ako. At ito ang itinuturo nila sa mga anak nila. Itinuro nila na ang magandang balita ay ibig sabihin patay na si Donald Trump. Patay na si Elon Musk. Patay na si JD Vance. Kamatayan. Karahasan lang ang gusto nila. Tingnan mo ito, Bobo. Nakalimutan kong banggitin na ang kaliwa ay, ewan ko kung bakit, sobrang pangit din. Hindi lang yon, tingnan mo. Kamakailan, si Anne Widdecombe, mahigit 80 taong gulang, ay brutal na pinatay ng siraulong ito. Tingnan mo, itong siraulo. Tingnan mo siya. Si Joshua Carey ay kinasuhan sa pagpatay sa kanya. Binugbog niya siya hanggang mamatay. Umabot ng halos 20 hampas sa ulo ang ginawa niya. Isipin ang kalupitan. Siya ay makakaliwa at woke na baliw. Malinaw naman. At tingnan mo sila. Kaya kapag hindi nila pinapatay ang sarili nila, ipinagdiriwang nila ito. Sobrang sama nila mga pare. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Ipinagdiriwang nila ito. Nagbibiro pa sila. Sa totoo lang, ito ay isang art show. Gumawa pa sila ng art show para ipagdiwang ang pagkamatay niya. Ganito sila kalupit. Well, darating din ang araw nila. Tingnan mo, isang siraulong woke na makakaliwa. Ito ay isang guillotine. Sinasabi dito na plano lang namin para kay Nigel. Ibig sabihin, pupugutan namin siya ng ulo. Ipinost ito ni Nigel Farage at sinabi niyang ito ang kakapost lang ni Zach Polanski sa Instagram niya. At kung siyang magpo-post ng anumang kasing insightful nito, inaasahan niyang arestuhin siya. Dapat ganoon din kay Polanski. Kaya si Polanski, yung bunggal, woke na kaliwang baliw mula sa Greens, ay binura na niya ito dahil nag-post na ang Met Police ng ganito. Kanina, Lunes, ika-27 ng Hulyo, nakatanggap kami ng ulat na isinumite ng isang ikatlong panig tungkol sa larawang ibinahagi sa social media. Seryoso naming tinatrato ang ganitong mga ulat at nagsasagawa na ng investigasyon ang mga pulis tungkol sa usaping ito. Ngayon, hayaan niyo ikwento ko sa inyo ang tungkol sa kanilang investigasyon. Ito ang taong yon. Itong gremlin, Zach Polanski, Diyos ko, pati ang ilan sa kanila. Hindi ko alam kung bakit. Anong problema? Ang pangit talaga, pangit. Literal na pangit. Siya si Lucy White. Lucy Connolly. Pasensya na. Naalala mo? Nakulong siya ng 2 taon dahil sa tweet na agad niyang binura. Binura na rin niya ngayon. Tingnan natin anong mangyayari sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, walang mangyayari. Hayaan mong manghula ako. Walang mangyayari sa kanya. Alam mo bakit? Naalala mo ba ito? Naalala namin lahat. Tingnan mo. Si Ricky Jones, isang konsehal ng Labor, ay nagsabing kailangan nating hiwain ang kanilang mga leeg. Napatunayang walang sala siya sa pag-uudyok ng marahas na kaguluhan. Si Lucy Connolly ay binigyan ng 31 buwan. Tingnan at pakinggan mo siya. Sila ay nakakadiri, mga masasamang gago! At kailangan nating hiwain ang mga leeg nila at alisin silang lahat! Tingnan mo ang tanga na to. Sila lang ay ginaganahan kapag nakakakita ng karahasan. Sobrang sama, bastos at marahas sila. Nakakalungkot. Lahat pa ay nag-aangkin na sila ang partido ng malasakit, karapatang pantao at pagmamahal. At kabaliktaran ang ginagawa nila. Ang ginagawa lang nila ay pinagdiriwang ang karahasan. Nais pa nilang mangyaring karahasan sa ibang tao. Dandan, kung hindi libo-libo, ang video ng mga taong ito na humihiling ng pagpatay. Tingnan mo rin ang masasamang meme na nagagawa nila. Tingnan mo ito. Pinalitan ng baliw na makakaliwa na ito ang mukha ni Charlie Kirk na mukha ni Rupert Lowe. Tingnan mo ito. Sinasabi ng baliw na ito na gusto niya na yon na ang byuda at mga anak ni Charlie Kirk ang susunod na mapatay.
Paulit-ulit kong nakikita ang mga post tungkol sa Charlie at kung sino man si Kirk. Kahit ano pa man, hayaan yan sabihin ko, nagugulat ako na hindi yan siya pinatay agad at na hindi pa kayo pumapatay ng mas marami pang tao. Parang huwag kayong sa kanya lang tumigil, huwag hayaang siya lang ang tanggalin nyo silang lahat. Pati yung mga mas mataas sa kanya. Ang tanga at bobo talaga ng mga taong to. Hindi ba nila naiintindihan na kapag lumala pa ang karahasan, sino pa ang magliligtas sa kanila? Sila, yung daydem na tropang may hikaw sa ilong, yung mga kulay ube ang ulo? Sila ba? Hindi naman sila marunong lumaban. Ako lang. Ang sagwa naman nun. Sobra na, ayoko na. Hindi ko na alam. Hindi ko na kaya. Tingnan mo, alam mo ba? Hindi pa rin ako nagdanais ng karahasan. Kasi baka mas marami akong brain cells kaysa sa mga taong to. Kasi alam ko na, kapag naging normal na ang karahasan, lahat ay nadadamay doon. Lahat. Walang ligtas. Oo, may mga taong mas mataas ang tsansa kaysa iba. Sigurado akong yung siraulong nakita mo, mas mababa ang tsansa niyang mabuhay kaysa sa akin. Pero hindi ko hinahangad na kahit sino, hindi ko gusto yon para sa iba. Pero ang mga taong ito, hindi talaga tumitigil mga pare. Parang nalilibugan sila sa karahasan, pagpugot ng ulo, dugo, at pagpapahirap. Pagbabaril sa ulo. Talagang, mga masasamang tao. Pero sasabihin ko ulit, walang mangyayari dahil ang UK ay pinamumunuan ng mga kaliwang siraulo. Si Andy Burnham ay mas kaliwa pa kaysa kay Keir Starmer noon. Ilalagay ko pa nga si Andy Burnham sa kananang dulong kaliwa. Hindi siya nasa gitnang kaliwa. Sa tingin mo ba may gagawin siya kay Zach Polanski? Hindi. Alam ko lang magiging sagot ni Zach Polanski. Sasabihin niya, akala ko nakakatawa. Balintunan kung paanong itinuturing nilang katatawanan ang mga banta ng karahasan laban sa kanilang mga kaaway. Pero kapag sila nang nasa ganung sitwasyon, bigla na lang parang, ang mga taong ito ay sobrang barbariko. Nasaan ang awa mo? Papasukin mo silang lahat. Sobrang wala kang puso. Hindi ko alam. Sabi ko nga, baliw, ilusyonado, kadiri.